partner ha, may report na nagkakaroon na miseducation. Sa panahon niya. And, may lumabas na video. Inamin niya na wala siyang alam about education sa pagiging secretary. At siya ay sumasabay lang kung ano yung binibigay sa kanya at hindi niya nare-review. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. So, incompetency, partner, inadmit mo. Okay. So sisisihin ko dito, partner. Si PBBM. Alam mo palang incompetent si VP Sara eh. Sa departamento na napaka-importanting departamento. Diyan mo pa nilagay. Sana dinala mo na lang sa housing. Is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Palagay ko, kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. Pero di ba hiningi din yun niya? O doon ka na lang sa housing sana. Pero hiningi mismo yan ni Vice President. Na ang gusto niya, di ba una sana, ano ba yung... DND, National Defense. National Defense. In the past, Vice President-elect Sara has indicated that she would be interested in the Department of National Defense. And of course, she's here to fully support the administration of President-elect Bongbong Marcos. Pagkatapos, biglang nagbago ata yung kanyang desisyon. Hindi kasi sa kanya binigay. Yung DND. Napakasensitibo. Critical yun eh. Correct. Critical at napakasensitibo yung paano yun. Yung, especially tatay mo. Daming deal sa China. Tapos ibibigay ka, syempre hindi. Di ba? Neda yan eh. Well, parang sinasabi lang niya, ang daming mga dapat pwedeng pagtuunan ng pansin. Di ba? Ng taong bayan. Siguro parang ganun yung kanyang mensahe, partner. Wag na nating ito gagawin pang malaking pag-usapan. Kasi ang dami pang problema na dapat, sige, ito. Na dapat tignan ng parang ganun, partner, di ba? Yung message niya doon sa kanyang ibinigay na partner, di ba? Statement kanina sa kanyang, sa YouTube ba yun? Sa babalik tayo. Kahit na hindi niya mandato, pwede siya salita. Babalik tayo doon. So, paano? Wala bang mandato o may mandato? Magsasalita ba siya o hindi siya magsasalita? Okay. So, kung gusto niya about issues na malalaking problema, unahin niya DepEd. That's her mandate. Binanggit niya ba? Hindi. Hindi. Diba? Yung kakulangan tungkol sa textbooks, partner, na mga estudyante, problemang malaki, classroom, may binanggit ba siya? Wala. So, doon muna tayo. Sabihin na natin. Wala siyang nakikitang problema doon sa departamento niya. Hindi siya nakikinig na news. Diba? Makawala siyang nakikitang problema, partner. Kaya hindi niya binanggit yun. Kahit isang departamento na sinabi niya, partner eh. Departamento niya. Mag-deal siya doon. Huwag kang tumalon sa ibang departamento na may gumagawa naman ng doon, remedy. May binanggit. Kasi may binanggit, partner. Si Shelo Magno. Panoorin yung mga kayubiya. Sa Facebook niya, ang dami na about issues miseducation, partner. Lalo na sa panahon ni VP Sara. VP Sara. So kung alam mo na wala kang alam, sabi mo hindi ka galing sa edukasyon, 'di ba? Wala kang alam dito. Why do you have to accept the position when in fact you know sa puso mo, sa utak mo na wala kang alam dito? Nagpasalamat naman si Presumptive Vice President Inday Sara Duterte sa tiwala sa kanya ni Marcos Jr. Inamin niya rin na bago ang kampanya, napag-usapan nila ang posisyon sa Department of National Defense. Pero dahil marami raw ang gustong mabigo ang bagong administrasyon, baka pagmulan pa ito ng intriga at kwestiyon sa kanyang katapatan. Tiwala si Marcos na maayos na pamumunuan ni Mayor Sara ang kagawaran ng edukasyon. Bakit? Diba, hindi ba to betrayal sa trust ng mga tao na tinanggap mo yung posisyon na yun, tapos wala kang alam. Tapos ngayon nagkakaproblema sa edukasyon. Eto, diba? Partner, tanungin nga kita, sa tingin mo ngayon, ilang taon na ba siya? Mahigit isang taon na? 2022, 2023, sa May 22, magto 2 years na. Magto 2 years na. Bilang bilang kalihim
ng Departamento ng Edukasyon. Ano? Kamusta ang edukasyon natin? Tanong natin sa mga kayubi. Basta ang alam ko, lately, may miseducation. Oo. May report. No. Di ba? O tanungin Yung natin yung EDCOM. mga guro. Dito sa EDCOM 2, pinapakita yung incompetency ni VP Sara bilang DepEd Secretary. At yung misaligned niyang priorities, kasama na dito yung sinasabi niyang paglulunsad ng ROTC, nakapagbigay ng education crisis. Ano ang sabi sa report? Under the leadership of Vice President and Education Secretary Sara Duterte, solving the crisis is impossible because of her lack of technical expertise and deliberately misplaced priorities. Such failure is bound to exacerbate inequalities, restrict opportunities, and constrain national development. So, paano natin masasabi na yung Department of Education ay top performer? Sino ang nagsagawa? Paano isinagawa ang survey? Sino yung mga taong na-survey? May kinalaman ba tungkol sa problema sa DepEd? Kung hindi tamang tao ang sinurvey, baliwala ang survey na ginawa ng Okta Research. Kasi ang mga guro may problema din, di ba? Di ba? Sila mismo may problema, partner. Ang mga magulang ng mga estudyante, kamusta ho ang pamumuno? Kasi wala nga klase mainit eh. May panawagan ngayon, di ba, kay VP Sara to resign Yes. as the Education Secretary, partner. Actually, partner, lumalabas na ibang panawagan. It's because hindi ka in align with the President. You, VP, and DepEd Secretary, a cabinet member, should be an alter ego of the President. Tama. Pero lumalabas, wala ka sa bandwagon. Hindi mo sinusuportahan din. Especially with your family mo. And you even support yung prayer rally ng tatay mo na ginagawa sa Davao. Oo. Diba? Ito, may sumagot na teacher, partner. Okay. Belinda. Hindi ko nabanggit yung apelyido. Wala po kaming books na ginagamit. Teacher po ako. Belinda. Wala po kaming books na ginagamit. Teacher daw siya. Diba? Ang sa akin lang, ito lang sa akin, PBBM. Alam ko namang hindi ka nakikinig sa amin. Alam ko naman, hindi ka nakikinig. Sobra kang busy. Pero kung makakarating naman itong panawagan namin, diba? Sabi ni Hayoka, walang kwenta daw. Di daw ramdam ang sekretary ng diba? DepEd. Kasi, ang dapat mong kinuha PBBM, sana makarating na rin to kay sa ibang mga pwedeng magsalita or pwedeng mag-advise kay PBBM. Ang dapat na kinukuha mo sa mga departamento mo bilang sekretary, hindi apprentice, hindi nag-a-apprentice. Ipapasok mo sa departamento, dapat expert na yan. Hindi yung mag-aaral pa lang dyan. Para lang magkaroon ng posisyon, tapos mag-aaral, dahil walang alam, tapos kukuha ng sandamakmak na consultant. Dagdag gastos yun. Ang kunin mo na yung eksperto na makakatulong, puro lang gastos to, partner eh. Diba? Sabi ko nga, ito mga kayubi, although this is not supposed to be, this is not based sa law. Diba? Kasi yung pagkuha niya ng confidential funds, partner, it's bawal na. Yung paggastos niya ng confidential funds, partner, although sinabi niya in-account niya, mali pa rin yung pinaggamitan. Confidential funds to ng VP, partner. Sabi ko nga tree planting, libreng transportasyon, na hindi mo naman ito ang ma-account. Libreng pandesal. Kung sana itong 125 million na to, diba? Total, di mo naman yung mukhang ginamit sa mga terorista. Kasi tree planting ka eh. Libreng sakay, libreng pagkain, libreng tinapay. Sana ibinuhos mo na ng konti, kahit konti, sa paggawa ng eskwelahan, partner. Kakulangan sa books. Diba? Ma-question ka man. Diba? Dinivert mo yung pera eh. Dinivert mo. At least ma-question ka man, may pinagpuntahan. Ngayon, nasaan na yung sakay ng libre? Hindi ba meron din talaga mga bagong partner na itinayong gusali? Nasaan? Bagong I don't like that baka. Give me the report.
hindi nga panay yung partner. Pagpapa-presscon, hindi mahilig sa presscon si VP Sara. Kaya hindi din alam ng taong bayan. Pero siguro kung pupunta tayo dun mismo sa ground, sa mga paaralan, kahit papano, may nakaroon din siguro partner. Alam ko naman may budget for that. Oo. Pero ang sinasabi ko, yung na extra niyang 125M, na ang pinagpuntahan lang naman tree planting. Saka pag libreng sakay, na ang mahirap ng i-account. O partner, ito di ba na-flag sila ng COA? Ang dami nilang ginagastos. Di ba? Tama ba? Maraming nagagastos ang DepEd. Meron pa silang pondo na hindi nagagamit, pero in possession pa doon ng Office of the Secretary, partner. Pinapa-account yun ng COA. So, with this, di ba, dapat alam mo na nasaan ang pera. Sino ang pwedeng nagnakaw, sino dapat yung corrupt, sino yung dapat managot. Diba? Ito hindi mo pa nakikita, diba? Mga kayubi, nagka-problema pa doon sa hindi pag-remit ng pera sa GSIS. If I'm not mistaken, diba? Ang tagal nito. So ano ba? Ano bang ginagawa? Ito ba hindi nakikita ang problema? Di dapat ito muna yung tinututukan niya bago siya tumutok sa terorismo. Na hindi mo naman yan unang mandato. Anong ginagawa ng ating Pangulo? Ang tanong din dyan, partner Na anong ginagawa? Oo. Na pinababayaan si... hindi ko naman sinasabing pinapabayaan. Pero partner. Pinahayaan niya siguro magtrabaho si VP Sara as DepEdsec. Kaya lang... Sabihin, nagtatrabaho, kaya nga hindi niya tinatanggal ito. Nakikita siguro niya na may kahit papano, partner. Nasa report yan, partner. Oo. Nakikita naman. Kasi, walang nangyari. Isang nag-appoint nito bilang kanyang cabinet secretary as the DepEd secretary partner. Kahit magbabounce din yan sa kanya. Kasi siyang partner Siya nag-appoint kahit pa paano. May din dyan ang Pangulo. Mga kayubi, pakicheck nyo na lang to Meron kasing EDCOM EDCOM 2 Year 1 report. Tama ba? Basta sa EDCOM, nagkakaproblema na may report about miseducation. Yun na lang. So, hindi ko na questionin. Di ko na, January 31, 2023, the failed system of Philippine education. EDCOM 2. Okay. So, tingnan nyo na lang dyan. Kasi, bahala si VP Sara dyan magsalita. Dapat ito, unahin niya magsalita. Hindi kung ano-anong mga departamento binabanggit niya. NEDA, sila bahala sa inflation. Drugs, bahala si PIDEA saka sa PNP. Ano pa ba? Tubig, bahala na si National Water Resources Board. Bahala na yan dyan. Bahala na sa Energy, Department of Energy. Bahala sa power supply. Yung binabanggit mo nga, partner, kanina, si Cielo, dating finance, di ba, partner? May sabi mo nga, yun ang gusto ko ding hindi ko mahanap kanina, partner. Mga kayubi, meron siya sa Facebook. Sinabi niya na dapat na mag-resign si VP Sara. Okay, dalawa kasi yung klase ng pagpaparesign. Yung iba kasi, sabi, di ba? Yung mga nasa politika, ang sabi, since hindi ka in-align with the president, mag-resign ka na kasi nakakahiya ka. Si diba? Congressman Chua yun, partner. Pero itong si Cielo Magno, partner, wala naman hindi to sa politika Yes, Ang nakikita lang dyan is kawawa yung mga bata. Because of the miseducation. Nandun nga sa report kasi ng EDCOM. Okay, pinakita niya ano yung mga kakulangan doon sa Facebook account niya, partner. So, pinakita niya rin dito na inamin nga ni VP Sara na wala siyang alam as education, DepEd secretary. So, isa yun. We have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. Only in the Philippines nga naman. I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-a-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad niyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person ang nakaupo sa Department of Education. Para niyo na rin sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yun? And here we are talking
of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as Department of Education Secretary. As Education, DepEd Secretary. So isa yun sa mga dahilan kung bakit pinaparesign niya. Yes, oo. So in other words, dalawa yung nagiging reason. Oo. Hindi ka ka-align at hindi ka competent. Oo. Kasi kapag tumagal ka pa dyan, lalong babagsak ang education system natin. So as early as now, para hindi na lumaga pa, dapat umalis ka na. Bumaba na sa pwesto. Oo. So dapat tanggapin to ni VP Sara, ano bang kakayanan mo? Kasi kahit naman mga ka-UB, nandoon tayo sa hearing ng budget Aminin nyo to. Lahat ng tanong sa kanya halos. Meron siyang spokesperson. I would like to throw, can we ask the ganyan? To answer that. Can we ask the ganyan? It shows incompetency. Wala kang alam. Oo. Well, for me, partner, challenge yan para kay VP. My goodness, 2 years! Oo. Hindi, kasi, well, kung may mga ganitong panawagan na at sinasabing incompetent siya. Okay. Oo. Challenge sa kanya na mag-resign na lang. Hindi, magsalita siya, partner. Oh, no comment. At sabihin niya. Yan na ang oo. Na kaya niya. Oo. Bakit hindi siya dapat mag-resign? At ilatag niya ngayon, eto na yung panahon, partner. Yung mga nagawa niya for ilang buwan ba? O magdadalawang taon na. Sabi mo nga. Oo, sa May. Yung mga kasi pumasok siya June, July. Accomplishment niya. Di ba? Bilang DepEd Secretary. Partner at tandaan natin ang DepEd Secretary hindi lang papapagawa ng building kasi it's easy to do that. Yeah, oo. At saka, paano gagaling ang mga estudyante? At may augmentation din dyan, yung partner, yung LGU, sa pagpapagawa ng mga, hindi lahat ng DepEd yan Oo. Diba? Yun lang yung sa akin. Sana, ito sa akin sana lang, PBBM, di ko alam kung sino lahat ng mga hindi ko alam kung sino mga cabinet members mo na incompetent. Ngayon na magto 2 years na, sipat-sipatin mo na. Tanggalin mo na yung dapat tanggalin. Oo. Diba? Wala nang masasaktan. Pag nakita mo palpak, kasi masisira ka din Oo. Diba? Especially ito, education na pinag-uusapan natin. Oo. Hindi tayo namumulitika rito, partner. Kung pinakita ni VP Sara yung kanyang pagiging excellent na cabinet member, diba? Base sa report, di okay na sana. Okay na sana. Wala namang problema, diba? Mag-hooray pa tayo, hey, ang galing ni VP Sara. Wala, may mga issues Kung magaling ba, katulad si teacher. Sinabi niya wala silang libro. Bakit? Teacher na to, galing na to from the horse's mouth. Oo. Sabi nga ni Joy Sir Rod, tree planting nga. Ano ba yan? Tree planting lang doon nagawa. Diba? Tree planting. Ang dami pwedeng gumawa niyan, partner. Pwede nga DENR yan. Di mo nga subject yan Oo. Pwede yan. Diba? Sa ibang departamento, pati yung libreng sakay, di dapat yun. DILG yan pwede. Oo. Bakit mo sinasakop yung ibang trabaho na dapat ang sakupin mo, yung trabaho mo lang? Oo. Diba? May binabanggit rito. Rod Marcelino, please, Sara, balik mayor na lang. Knows nothing sa DepEd. Doon siya dapat sa DepEd. Tingin may binabanggit siya na survey. Ano yung survey kanina? About DepEd. Hindi ko mahabol. Ang bilis umakyat. Ay, maraming salamat sa 3,961 viewers ng ating YouTube channel. Top performance nga po Yun, tama. Top performance. May lumabas din sa survey na ganun, partner mataas yung kanyang partner, trust rating. At DepEd parang isa sa mga... Sino nag-survey? Oo. Sino nag-survey? Mga teacher ba? Isang, natanong kasi natin, kung tao lang, mga kayubi hindi ko alam yung survey. Survey ba yan na pwedeng voter? Oo. O survey ba yan ng concerned na mga teachers? Oo. Iba yon, partner. Okay. Kung survey yan ng mga kung sino lang dyan nakukunin at random, di nila alam ang problema sa DepEd. Oo. Ang teacher, pag silang sinurvey, lalabas yung totoo. Oo. So, tell me, ano yung survey? Oo. Hindi ko nababanggitin, partner. Basta may isang survey firm ang gumawa, mataas yung performance. Pero sino yung mga tinanong? Anong population? Anong sample ng population na kinuha na ng survey? 1,200 respondents ata yun. Di ba? Sabi rito ni Mimshi Opa, attorney sa school ng anak ko, Diyos ko,
puro pa donate yung blackboard nila worth 16K. Public school ba yan? So, bakit? Oo. Doon nga nagagalit si Senator Raffy, bakit kailangan ng mga magulang mag-donate. Oo. Pero syempre, sabi nga natin, wala tayong magagawa kung gusto ng mga magulang. Pero ang question doon is, bakit hindi na bibigyan ng pondo itong mga public schools kung malaki naman at highest ang talatak, alam mo to highest ang pondo na binibigay sa Department of Education. Oo. So, kung hindi kaya, sa akin lamang, kung hindi kaya at umaamin na hindi niya naman kaya dahil wala siyang expertise doon, ibigay mo na sa may alam. Ibigay mo na. Wag kapit tuko. Hingi ka na lang ng ibang posisyon na alam mo, mas ano ka doon, mas expert ka doon. 'Di ba? Saan ba expert si VP Sara? Mga tingin niyo mga kayubi. Naku, 8:53 na. Kaya nga partner, bilis nga eh. Michelangelo Badong, it's up to the parents as long as it would benefit the students. Yun. Oo. Kaya hindi nga pwedeng pigilan ni Senator Raffy. Pero sabi nga natin, i-question pa rin natin, bakit nga walang backboard? Nasaan yung pondo? Ito pa yung sa magulang, At tama, nagdo-donate kami ng mga parents, pati nga tubig at ilaw, contribution din. Oo, diba? Well, actually, ito mga ganitong problema sa mga pampublikong paaralan, sobrang tagal na po diba? ito. So sa akin lang. Yun ang nakakalungkot. Event, may narinig din ako, reklamo, pati pasintabi sa mga kumakain dyan, pasintabi pati CR partner. Madumi. Sobrang dumi. Walang janitor. Oo, iisa lang. Sa isang school campus partner sa buong school. Ewan ko lang, yung iba naman may partner, may mga CR na rin, pero yun ay hindi galing yung pondo sa gobyerno. Kung hindi, again, donation pa rin from non-government organization. Tingin mo magiging conducive to learning yung school na ganito? Oo. Siyempre hindi. 'Di ba? So, tingin ko tutukan niya muna to. Huwag siya munang kung saan gumagawi. Tapos, ang lakas ng dating niya sa official statement niya, tapos wala siyang binanggit about sa problem sa DepEd. Ano ba yun? Yung sarili niya, kung saan siya may mandato, di pa niya sinabi. Samantala siya nagsimula tungkol sa issue ng mandato. Kumbaga para sa akin partner, yung kanyang statement, gusto lang talaga niyang sagutin yung naging pahayag ng unang ginang. May sagot ba? Doon sa interview. Sige, may sagot ba? Oo. May nasagot ba niya? Yun na yung sagot niya. Di ba? Wala siya na-resolba. Yung sagot niya ay, hindi ko yan mandato. Wala siya na-resolba. Malinaw yun doon yung sagot niya, partner. Hindi parte yan ng aking mandato. Instead na you, as a leader, can make a solution, di ba? To solve it. To solve the issue. Make a solution to solve it. Wala ka na solusyon. Kung hindi, quiet ka lang because hindi mo yun mandato. Tama ba yun? Alright, sige na. Bueno, 3,965 partner, nakita ko pumasok kanina ng 4,000. 4,000 kanina, umabot tayo sa 4,000. Huwag ho kayo magalit sa akin. Yung iba'y talagang sabi niya, Attorney Claire, tanggalin mo na yan, si Rod! Ay, hindi po. Tanggalin mo. Alam niyo po, ito mga kayubi kapag si Rod nagiging negative sa akin, mas lalong umaandar yung utak ko to rebut him. Diba? I-rebat ko siya. So, minsan ang hirap i-rebat. Kaya sabi ko, kung nakikita nyo tumitirik-tirik yung mata ko, nag-iisip na ako para ma-rebat ko siya. So, yun dapat. Kasi pag wala, puro oo lang, yes sir, yes sir. Alam nyo naman, yes sir, yes sir. Hindi pwedeng puro yes sir, yes sir. Dapat sabi ni Joselito Lantano, attorney, Kuya Rod, halatang pinagtatanggol. Ay, hindi naman. Alam nyo. Dapat ganon. Alam nyo, tayo ay nagbibigay lang din ng panig. Panig din ng kabila. Hindi naman puro ho. Siyempre, para at least, kayo bilang mga tagapakinig, mga taga-suporta natin, meron din po kayong opinion. Di ba? Sa bawat opinion din ng bawat isa po rito sa amin. Pati ako daw dapat mag-resign na rin. Ay, nako! May panawagan na rin. Mga kayubig ito, diba? Diba ayaw natin ng program na ang katabi mo laging, yes sir, yes sir, yes, opo, yes master. Diba ayaw natin?
So dapat, talagang ganito yung format namin. Lagi kaming positive, negative. Maraming salamat, Attorney Claire, sa pag-educate me and other people, sabi ni Joria. Thank you. Ayan. Mark Ramos, mahal ko tong tambalan na to. Ay, maraming salamat to. Maraming salamat. Hiding, hiding. Pro Duterte naman daw ako. Oo. Wala po kaming pinapanigan rito. Issue lang. Partner. Oo. Wala akong politikong inaayunan. Pero syempre, during the time na boboto ka, meron ka. Of course. Diba? Karapatan mo yung pumili. Oo. Pero after kang bumoto at minanalo, wala na yung kulay. Kaya, siguro, it would be unfair to say na dilawan ako. Kasi aminado naman ako, hindi ako BBM eh. Oo. Diba? Aminado. Pero partner. Pero aminado rin akong bumoto kay Duterte. Oo. Si Duterte yung binoto mo. Binoto ko si Lolo, si Tatay Diggs. Si Tatay Diggs nga dati. Lahat ng kasama ko sa bahay, Tatay Diggs kami. Oo. So, di ba? Siyempre, pero hindi ko binoto si PBBM. Pero bakit I am speaking, actually not in favor of him eh. Oo. Kung ano lang yung Issue na-analyze lang. ko Oo. sa issue. Oo. Issue lang ang pinag-uusapan natin. Hindi ko siya kakampihan, partner. Kung mali si PBBM, ito nga, sabi ko nga, pagagalitan ko. Sabi ko, dapat gumising-gising na siya. Hindi puro pwede bait. Oo. Enough of the bait. Okay na yung may bait ka. Diba? Pero, you should stand up. Pag hindi competent ang sekretaris mo, remove. Sa partner, Diba? ang Pangulo din natin, tama ka, sobrang Pwede. bait. Puro trabaho ang kanyang partner tinitignan. Kasi tama nga, EPP. Ang daming problema. Ngayon, yun ang inaatupag ng Pangulo. Napaka-busy ng ating Pangulo, kaso nga lang, banat ng banat din sa kanya. Di ba, partner? Puro paninira din ang mga ginagawa. Yun ang medyo din, partner. Siyempre, hindi maiiwasan. May masasaktan at may mga nasasaktan talaga. Alam ko na, partner. Yeah. Isa na lang, partner. Yung nag-survey, Okta Research. April 18, 2024. Yun. Ang problema, ang kinuhanan lang nila na respondents, hindi naman teacher. Hindi yung may concern. Parang age 18 to ilang taon to? So, dapat, Okta, kung magsasurvey kayo, yung may alam sa problema. Kung nakuha nyo lang yan sa kanto at wala, at estudyante yan na college, 18 na to eh. Paano malalaman? Wala. Wa-effect yan. Wa-effect yung survey nyo lahat dito. Kasi ang tinatanong nyo, dapat yung may concern. Wala naman sila alam dyan eh. Paano kung butante yan? Butante yan at ang gusto si ganito. Sige, hindi siya. Sorry po mga kaibigan. So, hanggang Lunes. Magkita't magkarinig. Hanggang Lunes. Hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.